guys, yung binabad natin na nilamas natin na malunggay. Ito na yun, ibinabad na natin. Ayan, mga idol, meron tayo ditong malunggay. Gagawa ulit tayo ng fertilizer para yumabong uli yung ating mga tanim. So magpo-proning tayo. After natin mag-proning, ito yung ating gagawing pandilig. Sasamahan natin ng foliar fertilizer na galing sa fruit juices. So ito muna, hihiwa-hiwain natin bago natin siya isama sa pangdilig, or kung hindi mauubos, ibababad natin para sa mga susunod na araw, magagamit pa rin natin. Okay, start na tayo.
So ayan, nahiwa na natin. So ang susunod natin dito ay ating lalamasin para ma-extract yung katas para mabilis nating magamit. So pagka-extract ng katas, pwede na kagad natin siya ipangdilig. Yan, ito na siya. So naghiwa na tayo nitong malunggay. Gagawin nating pampataba sa ating halaman para gumanda yung mga dahon nila muli, para yumabong uli sila. So ang gagawin natin dito ay lalamasin natin para ma-extract yung katas, para pwede na natin siyang magamit kaagad-agad. Yung matitira naman pwede nating ilagay sa isang lalagyan at i-ferment natin, bigyan natin ng tubig para sa mga susunod na araw pwede natin siyang gamitin. So basahin natin konti. Ganyan lang po, simple. Pwede po itong i-apply sa mga halaman na namumunga at saka yung sa mga ornamental plants. Yan. Para gumanda yung mga ano nila, mga dahon, maging healthy. Pag-iwa ako nito ho, sinama ko na pati yung tangkay. Hindi naman natin actually i-extract yung katas nito. Ang ano lang natin is para mapalabas yung katas. So kung gusto na natin siya agad-agad na ipangdilig, gamitin, pwede na. Kaya lang medyo maulan, so palilipasin natin ng isang araw siguro. Pag bukas hindi maulan, saka natin siya ipangdilig. At mas epektibo yung kasi na ferment na siya. Yan. Okay na, nakatas na natin siya, lilipat naman natin siya sa container. Ito yung paglalagyan natin na container.
ilalagay natin itong in-extract natin na itong nilamas natin malunggay. Sisilid natin dito para lagyan natin ng konting tubig, tapos i-ferment natin. Pwede na natin siyang gamitin actually, kaya lang kauulan lang, sayang naman. So palipasin natin ng isang araw, or kung hindi pa rin umaraw bukas, edi sa susunod na araw. Mas epektibo yon. Ang purpose ko lang nito, kaya ako siya nilamas at kinatas, para kung gusto na natin agad gamitin, pwede na. Since kauulan lang, so mas maganda ma-peppermint natin siya ng overnight or 2 araw. Kaya lang ang tendency ho nito, pag nilagay natin dito na lipasan ng 1 or 2 araw, hindi ho maganda yung magiging amoy niya. Magiging amoy tayo ng hayop siya. Amoy yung mga animal manure ba, parang dumi ng baka, gano'n ang magiging amoy niya. So tara na guys, ilipat na natin. Unti-untiin natin. May katas na siya. Mas maganda kung ilalagay natin tubig dito, yung yung walang chlorine, natural. Mas maganda nga kung tubig ulan Kung tubig ulan, mas mainam, or tubig na galing sa deep well. Yan. Maganda tong pangdilig sa mga, lalo na doon sa katulad ng mga tanim kong talong na matatanda na. So ang gagawin ko doon, ipoproning ko bago ko siya diligan ito. Araw-araw, umaga at hapon kung maaari, didiligan natin siya nito para kung tutubo naman yung mga dahon niya, mas masisigla at mas healthy. And then pagka yumabong na uli siya, apply naman natin siya ng foliar fertilizer, yung fruit juice fertilizer na ating pinermint. Okay. Lagyan na natin to ng tubig. Ito yung kinatas na dahon ng malunggay. Ibababad natin for 1 day or 2 day, or kung immediate, kung gusto mo nang gamitin, pwede na, kasi na-extract naman na to, nilamas na, nandiyan na yung katas. So pwede na siyang gamitin. So kailangan naman natin gawin dito ngayon sa ating binabad na malunggay, nilamas at binabad na malunggay, para ma-ferment. Okay na, nandito na siya sa container. So, ilalagay naman natin siya sa medyo madilim at medyo malamig na lugar, yung hindi siya nasisikatan ng araw, or hindi masyadong exposed sa liwanag.
So ito na guys, dito muna natin siya ilagay, dito sa ilalim. Yan, itong ilalim na to medyo tago siya, hindi siya gaanong masisikatan ng araw. So yan, bilhin natin to. So yan, diyan natin siya nilagay sa ilalim ng lababo. Yan, yun, nandun siya sa ilalim ng lababo, medyo madilim.